Tumayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Kumusta kayo? Okay, so bago kayo umupo, pakipulot muna ang mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan. Okay, tapos na ba? Okay, magsiupuan ang lahat. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Okay, wala. Mabuti naman at kumpleto kayo ngayong araw. Meron ako dito mga alituntunin sa ating silid-aralan upang mas maging malinaw tayo at magkakaintindihan. Sabayan niyo ako sa pagbasa ha, mga bata? Nakikinig ba kayo? Okay. Una, makinig na maigi. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kapag gustong sumagot. Pangatlo, huwag makipagdaldalan sa katabi. Di magtabi ha. Pang-apat, mananatiling malinis ang silid-aralan. Dapat yung pulutin kung may makikita kayong basura sa silid-aralan natin. Naintindihan? Okay. So ngayon, meron tayong tatlong layunin sa ating bagong aralin ngayon. Una, maibibigay ang kahulugan ng pang-uri. Pangalawa, nakapagbibigay ng mga halimbawa ng pang-uri sa paglalarawan ng mga bagay sa paligid. At pangatlo, makakabuo ng pangungusap gamit ang pang-uri. Salamat sa inyong kooperasyon sa pagbasa sa kasama ko. Ngayon naman, gusto ko malaman kung nanatili ba na nahinumduman ba ninyo ang lesson gahapon? I need someone, okay? Okay. Ang tinatalakay natin noong isang araw ay tungkol sa halimbawa. Tama ka. Magbigay naman ng halimbawa. Okay. Tamaan yung mga sagot. At nakikita ko sa inyo na talagang naintindihan nyo ang aralin ng isang araw at talagang naiisip nyo pa talaga. Ganyan talaga ang mag-aaral, magaling kayo. Ngayon naman, bago tayo tutungo sa ating bagong aralin, meron muna ako ditong ipapakita na larawan. Ano ito? Ano ang inyong nakikita sa larawan? Anyone? Okay. Ito ay isang mansanas. Sino ang makakapaglarawan sa mansanas na ito? Okay, please. Okay. Ang mansanas ay mapula, matamis at malaki. Sino ba ang nakakain dito ng mansanas? Okay. Parang lahat naman yata nakakain ng mansanas, di ba? May ideya na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin aralin ngayon? Someone? Okay. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa ano? Okay. Tungkol sa pang-uri. Meron ka bang nakakaalam kung ano ang pang-uri? Okay? Okay, thank you. Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop o pangyayari. Hindi lang isa ang larawan nito, kundi pwede ito sa tao, hayop, mga pangyayari at iba pa. Ngayon, meron ako ditong halimbawa ng pang-uri. Una, matangkad, matalino, mabait, marami, makintab, at malungkot. Ngayon naman, gusto ko na magbigay kayo ng sarili niyong halimbawa tungkol sa pang-uri. Sino makapagbibigay? Okay? Tama. Another. Okay, thank you. Ang inyong mga sagot ay tama. Nakikita ko talaga na naintindihan nyo kung ano ang pang-uri.
Pero bago tayo tutungo sa ating maikling sasagutan, gusto ko muna kayong magbigay ng pang-uri gamit ang pangungusap. Pero ako muna ha, sige. Wait lang ha, ako muna ang magbibigay ng halimbawa ng pangungusap na may kinalaman ang pang-uri. Okay. Unang halimbawa ay, ang aso ay mabilis tumakbo. So, saan doon ang pang-uri? Ano? Okay, tama. Ang pang-uri doon ay mabilis dahil yun ang naglalarawan sa aso. Bakit? Ano ba ang paglarawan sa aso? O, di ba? Ang aso ay nilarawan gamit ang mabilis dahil mabilis siyang tumakbo. Ngayon, gusto ko na merong magbigay ng halimbawa na isang pangusap gamit ang pang-uri. Kahit ano lang, mga tungkol ba sa mga kaibigan nyo? Okay, ikaw. Okay, thank you. Ang bulaklak ay maganda. Oh, nandoon ang maganda. At ang maganda ay isang pang-uri. Tama. Meron pa ba? O ikaw? Ano naman ang halimbawa na ibibigay mo? Okay, thank you. Ang binigay niyang halimbawa ay ang ahas ay malaki. Hala. Ano ang pang-uri ng kanyang ginamit? Okay. Ang ginamit niya ay ang salitang malaki. Yun ay ang pang-uri dahil yun ay nilalarawan ng isang ahas. So ngayon, tutungo tayo sa sasagutan nyo kung talagang nakakaintindi ba kayo kung ano ang pang-uri. Meron ditong mga pangungusap na inyong basahin at may mga kapilian kayo sa inyong sagot. Basahin ko muna ang panuto. Piliin ang angkop na pang-uri sa loob ng kahon para sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Pero, ang gagawin nyo lang ay kumuha kayo ng kalahating papel at sagutan nyo ang 10 katanungan na aking hinahanda para malaman ko kung talagang kayo ay nakakaintindi kung ano ang pang-uri. Naintindihan? Okay. Magbibigay lang ako ng mga 5 minuto para dito sa ating maikling tanong. Okay. Pwede tayo magtanong sa akin kung may hindi kayo na naintindihan na ano dito mga salita. Okay. Magsimula na kayong magsagot sa mga tanong. Tapos na ba? Okay, ikaw, hindi ka pa tapos? Okay. Hintayin natin ang isa dahil hindi pa natapos. Okay, tapos na. Pakipasaan yung mga papel. Okay, thank you. Ngayon naman ay sasagutan natin ang 10 katanungan. Basahin ko ha. At magbigay kayo ng sagot. Ang aking lapis ay, ano ang mailarawan mo sa lapis? Matangkad? Mabango? Matulis? Masarap? Mabilis? Malinis? Mainit? Malambot? Bilog o makulay? Okay, tama. Ang lapis ay matulis. Tama ba ang mga sagot? Okay. Pangalawa, ang luto ni nanay na adobo ay, syempre,
Ano ba ang adobo? Di ba? Pagkain? Anong lasa? Okay, ang sagot ay masarap. Yun ang sagot sa number 2. Dito naman tayo sa pangatlo. Ang giraffe ay isang na hayop. Ano ba ang giraffe? Ang giraffe ay matangkad. Di ba? Matangkad naman talaga ang giraffe. Pang-apat, amoy ang mga bulaklak sa hardin. Ano bang amoy sa bulaklak? Ano ba ang amoy ng bulaklak sa mga hardin? Okay. Ang sagot ay mabango. Letter B. Panglima, ang kabayo ay tumakbo. Gaano ba siya tumakbo? At ang sagot naman ay mabilis. At ang titik doon ay titik E. Pang-anim, ang suot ng puting damit dahil bagong laba ito. Ano ba? Anong makikita niyo sa puting damit na bagong laba? Okay. Ang sagot dito ay mabango. At ang titik naman ay titik B. Pang-pito, mag-ingat sa pag-inom dahil blank pa ang kape. Ang sagot naman ay mainit. Tama. Titik G. Yun ang sagot sa pangwalo. Ngayon naman ay pangsyam. Blank ang hugis ng bula na pinaglaruan ng mga bata. Ano ba ang hugis ng bula? Okay. At ang sagot ay bilog. At ito ay nasa titik E. Pang-sampo, ang mga dekorasyon sa aming fiesta. Ano ba ang makikita nyo sa dekorasyon kapag fiesta? Okay, tama. Makulay. Di ba maraming kulay na mga banderitas kapag fiesta? Okay. Yun ang sagot sa pang-sampo. At ito ay nasa titik J. Naintindihan niyo ba? Sure na ba kayo na tama ang inyong mga sagot? Malalaman nyo kapag maibalik ko na ang inyong mga papel. Dahil ako lang ang mag-check doon. Okay. Ang ginagamit dito sa ating mga sagot na panguri ay pakibasa, matangkad, mabango, matulis, masarap, mabilis, malinis, mainit, malambot, bilog, at makulay. Okay. Nakikita ko talaga na ang galing niyong lahat. So ngayon, bago naman tayo tuluyang umuwi at magtapos ang ating aralin ngayong araw, meron muna akong ibibigay sa inyong takdang aralin. So, pakikuha ng inyong mga kwaderno upang isulat itong ating takdang aralin at sagutan nyo sa inyong bahay. Okay, basahin ko muna ang panuto. Sa inyong kwaderno, sumulat ng 5 pangungusap na naglalarawan sa inyong matalik na kaibigan gamit ang iba't ibang pang-uri. Siguraduhin wasto at ang pagbabantas at baybay. So, ang gagawin nyo lang ay magbigay ng pangungusap na naglalarawan sa inyong matalik na kaibigan gamit ang pang-uri. Magbigay muna ako ng halimbawa ha, para may ideya kayo mamayang gabi sa pagsagot ng inyong takdang aralin. Ang kaibigan kong si Luis ay maganda. At ang salitang pang-uri na aking ginagamit sa aking halimbawa ay maganda. Naintindihan? Okay. Ngayon, magsitayuan ang lahat at manalangin tayo para sa ating pag-uwi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
salamat at